Dahil din daw yan sa mga kinakain nila, mga sitaw-sitaw, mga buto-buto, munggo-munggo. Kaya pala umaatras ka, Sir Mar, ha? Di, bala ko mga ka-MB, may katotohanan ba yan? Kasi sa susunod natin mapapanood, sitaw sa pinggan, sakit nga daw ba sa tuhod? May katotohanan ba ito? O isang paniniwala lamang? Dito sa Fact na Fact. Bahay kubo, kahit munti. Sitaw, laging sahog sa ulam na niluluto ni nanay. Masarap at abot kaya, but wait. May mga iilang nagsasabing huwag kakain ng sitaw dahil sasakit ang tuhod mo. Totoo nga ba ito? Ayon sa mga eksperto, walang scientific evidence na nagpapatunay na ang sitaw ay direktang nagsasanhi ng pananakit ng tuhod. Isa lamang sa mga lumang paniniwala o folk myth na hanggang ngayon ay may iilan pa ring naniniwala rito. Sa katunayan, it contains a lot of nutrition and benefits. Ano nga ba mga ito? Sitaw belongs to the legumes family, mga gulay na kilala sa mataas na fiber at anti-inflammatory contents that actually prevents arthritis from flaring up. Ang sitaw ay mayaman sa vitamins, fiber, pati na rin sa calcium at phosphorus that contributes to strengthen the immune system and our overall health. Ang pagsakit ng mga joints o kasukasuan ay maaaring dahil sa ibang factors such as obesity, age, lack of exercise, or diagnosed conditions like arthritis at dahil hindi sa pagkain ng sitaw. Instead of trying to avoid eating sitaw, why not try to include it sa inyong balanced diet dahil it helps in boosting your metabolism and ease your bowel movements. At ngayong alam mo na, don't let anyone stop you from eating sitaw. Don't be shy na ipaluto kay nanay dahil hindi na masakit sa bulsa. Hindi pa masakit sa tuhod. Always remember to eat your veggies. Everything is good in moderation. Palagi yan. According to Catriona Gray. Pwede mo namang kainin lahat. Pero dapat moderate lang. Huwag bigla-bigan. Huwag sobra-sobra. Kasi sabi nila, kapag sobra, nakakasama yan. Oo, I know. Ang pala, sitaw, anti-inflammatory. So, paanong doon magi-start na mamamaga din talaga yung mga tuhod-tuhod, kasukasuan mo kung anti-inflammatory. Now I know. Okay. Real. Kaya sa mga ka-MB natin dyan na hindi kumakain ng gulay, katulad na lamang ni Ma'am Zarmaine. Yung Zarmaine Odell, kumain ka na ng gulay ngayon. Parang awa mo na dahil naniniwala tayo sa kasabihan na makulay ang buhay kapag kumakain ng gulay. Ganun. Sinabawan man yan o ginisa. Pero ang masarap talaga dyan pag mga gulay. Ako, steam. Steam sa akin. Mas masarap ang steam kesa sa blanch. Kasi mas lumalabas yung sweetness. Kasi na-try ko na siya sa mga green leafy vegetables. Except malunggay, ha? Oh, masarap din na mas steam yung dahon na parang bulaklak. Ay, yung bulaklak na puti. Ano na bang tawag mo doon? Yung bulaklak na puti. Katuray? Katuray, yun! Ang sarap nung katuray. Tapos may katriray pa. Oo. Tapos kaporay. Masarap. Kalimaray. Masarap yung mga hindi, pero mas matamis talaga siya. Tapos mas crunchy. You have to try it. Like, don't blanch it. Steam it. Pag blanch kasi, parang nabababad daw sa water. Nawawala daw yung pagka-crispy nung gulay. Real. Nawawala talaga siya. Mas malambot yung texture niya. Parang hindi mo ma-enjoy yung crunchiness na ino-offer ng nature. Ay, paano yun?